Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. And napakaganda ng awitin, Calvary covers it all. And means lahat ng ating mga kasalanan. Kaya tayo ay may kaligtasan. And as we have studied this morning, hindi lang basta nahugasan ang lahat ng ating mga kasalanan. Tayo ay binihisan ng isang perpektong katwiran. And that is imputed righteousness of Christ upon sinners. Kaya tayo ay nagkaroon ng naging katanggap-tanggap sa Panginoon. So we were made righteous. So salamat sa bawat isa na naririto, maging sa ating mga kapatiran, kaibigan na nakatunghay sa ating live stream.
And this is our Sunday evening service. This is Jesus Christ Baptist Church. At salamat sa Panginoon sa patuloy niyang biyaya, mag-iingat, at sa buong nakaraang linggo na Kanya hong pagpapala sa atin. And in the normal days, bago ang pandemic, usually tuwing Sunday evening service, we have a testimony giving portion kung saan nagpapatotoo ang mga kapatiran sa mga biyaya ng Diyos. And I would like to encourage na hindi pa rin tayo dapat mapigilan sa pagpapasalamat sa Diyos. And if you may, sa ating comment section, sa ating home Facebook page, you can comment, you can message, maging sa mga group chat, mga bagay na pinagpapasalamat natin sa Diyos. At ang sabi ng Book of Psalms, it is a good thing to give thanks unto the Lord. And at nawa ay ang purpose noon ay to be an encouragement also sa ating mga ibang kapatiran, and para maluwalhati rin na makigalak ang ating mga kapatiran. And sometimes ginangyayari ko sa akin yun when minsan social media, nakikita ko kung paanong mga answered prayer ng ating mga kapatiran. Meron akong mga kaibigan ngayon sa ministeryo na 2 weeks old na yung kanilang baby. Matagal sila nag-pray ng baby, and I'm rejoicing with them. And that is nung kanilang pinapakita yung mga biyaya ng Panginoon. So that is to rejoice, to praise God, and to encourage. So that is a good thing. Ilang mga reminders muna. Wednesday, time in the Word. And then Friday also, time in the Word and prayer meeting. Tawa about isa sa atin ay maging kabahagi. And we'd like to encourage yung atin mga kapatiran na katunghay sa ating live stream. We can be part of our online prayer meeting. Yun ay magiging napakaganda. Hindi lang siya basta pagsasabi ng mga prayer requests, pero meron tayong din ng kamustahan. It is also a time of a short testimony sa mga biyaya ng Panginoon at pag-iingat niya sa atin. Okay? So those are just some few reminders. Pag-pray ho natin patuloy ang ating gawain itong taong 2021 ay hindi pa rin siguro sa ngayon in the first half ng 2021 ay hindi pa rin daglian makakabalik doon sa normal. Pray natin itong bakunang ito nawa ay gamitin ng Panginoon, gabayan ng Diyos ang ating gobyerno sa matalinong mga pagdedesisyon. Nawa ay ito'y makabuti sa atin maging sa mga mananampalataya. Okay? So tayo ho ay magsimula sa atin hong gawain ng pagsamba ngayong gabi pamagitan ng pagdako sa trono ng biyaya ng Diyos sa isang panalangin. At ilapit natin ang ating mga sarili sa Panginoon, hingin natin ang gabay niya, maging ang pagsaliksik niya sa lumang mga kasalanan, hingin natin ang tawad sa Diyos. Manalangin po tayo. Tayo po manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli aming pinupuri ka, pinasasalamatan ka sa iyong mga patong-patong makabutihan sa amin. Sa pag-iingat mo sa amin sa buong nakaraang linggo, sa mga pagpapala mo, kubisyon sa aming mga pangangailangan, pag-iingat sa amin mula sa mga karamdaman, pagsustento mo sa amin ng buhay at kalakasan. Oo, maging sa patuloy mong pagkilos sa amin para nasain at gawin ang iyong mga kalooban. Panginoon, tunay lahat ng papuri, pasalamat, luwalhati ay nararapat ibigay sa iyong pangalan lamang.
Salamat, O Diyos, dahil tunay ang iyong mahabang pasensya ay nakikita namin. Nararanasan namin na ikaw ay mabagal sa pagkagalit. Salamat, Panginoon, na meron kaming kapatawaran sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. At salamat din po, O Diyos, na tunay ikaw ang patuloy na kumikilos, tuloy nagbabago sa buhay ng iyong mga mananampalataya. Panginoon, sa aming gawain ngayong gabi, ikaw po nawa ang gumabay. Bigyan mo kami ng handang puso, handang kaisipan, handa sa pagsamba sa iyo, sa pag-awit sa iyo, sa pananalangin sa iyo, handang magpailalim sa iyong salita, makinig sa pangangaral. At nawa lahat ng ito, Panginoon, ay tunay na maging kapurihan sa iyo at tunay na maging mabangong samyo sa iyong harapan. Panginoon, tulungan mo kami na huwag maging katulad ng mga Pariseo na ang nguso, ang labi ay malapit, ngunit malayo ang puso. Bantayan mo kami, Panginoon. Alalahanan mo kami, Panginoon, tunay ang daling maagaw ng aming atensyon, lalo na ang aming mga kapatiran na nasa mga tahanan. Ang daming mga agaw atensyon. Ikaw po nawa ang gumabay at nawa hindi lamang sila manood sa pagsamba, kundi tunay na kasama namin na sumasamba at lumuluwalhati sa iyo. O Panginoon, luwalhatiin mong patuloy ang iyong dakilang pangalan. Huwag sa amin, Panginoon, kundi sa iyo. Sa iyo lahat ng kapurihan, pag ikaw lamang karapat dapat. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon.
Magandang gabi mga kapatid. Isa natin na ating Biblia. Ako po sa Psalm 9. Isa tayo sa verse 30 hanggang 45. Psalm 9, verse 30 hanggang 45. Okay, are you there? Verse 38, sabay-sabay tayo mga kapatid. We read. But thou you have cast off and rejected, you are full of wrath against your anointed. Thou hast made forward covenant of thy servant. Thou hast made him brown by casting him to the ground. Thou hast broken down all his gates. Thou hast brought his stronghold to rest. All pass by the way dwell in him. What all that pass by the way is dwell in him. He is the reproach to his neighbors. Thou hast set up the right hand of his adversary. Thou hast made all his enemies to rejoice. Thou hast also torn the edges of his cords, and hast not made it to stand in the battle. But thou made his glory to cease, which is thrown down to the ground. 45. The day is due, and thou hast spoken. Thou hast already achieved. Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang salita. Tayo ay manalangin mga kapatid. Aming mga salamat. Diyos, makapangyari ka ng salamat. Ama, sa tingin ito, narito po ang iyong mga anak ng mga lumalapit sa iyong tulong at biyaya ng Panginoon. At lubos ang iyong pagsalamat sa iyong kabutihan sa aming Panginoon. Panginoon, salamat po sa iyong patuloy na pag-iingat ng Panginoon sa aming mga buhay. Salamat sa iyong proteksyon, Panginoon, sa paglayo po, Panginoon, sa mga karamdaman. Salamat po ng Diyos sa aming pong nasa iyong pinagkaloob mo at biyaya. O Panginoon, higit sa lahat ng Panginoon Diyos. Salamat sa pinagkaligtasan na ginawa ng Kristo dito sa Diyos ng Kalbaryo upang mamiyang ng buhay na walang kapatid. Ama, pagpatuloy Panginoon ng aming gawain ngayong gabi, Panginoon. Ayaw kong nilalapit ng Lord ng aming mga sarili. Patawad po kung Lord sa aming mga pagkukulang at mga pagkakamali ng Panginoon. Tulungan kami at tuloy Panginoon na kami at makapamumay Panginoon. Anong sunod po sa iyong kaluluhan Panginoon. Ama, ang po nadalaga ng mga sarili Panginoon. Nalawa ng Diyos. Magiging buhay Panginoon sa iyong. Tulungan kami Panginoon. Nanawagan kami ng makaluras Panginoon. Karamon Panginoon. Na kami Panginoon ay patuloy mong babasa. Makikinig ng iyong salita Panginoon sa mga magitan ng Christ training Panginoon. Ama, nawa Panginoon ay patuloy mo ng pag-asig Panginoon. Maraming mga kapatid Panginoon na hihingat sa mga palatayan dalangin po Panginoon. Patuloy mo ng amunin Panginoon sa mga magitan ng mga salita. Tulungan kami Panginoon si Tibay Panginoon sa aming mga pananampalataya, lalo na po Panginoon sa pagharapan ng Panginoon. May po Panginoon ang COVID-19 ay mayroon po mga pagsik Panginoon na makaramdaman na dumating
Diyos kami ay umaasa. Sa iyo pong mga pangako, Panginoon, na hindi mo kami kawabayaan, hindi mo kami iiwan kaya naman. Kaya Panginoon, tulungan mo kami palagi. Balikan mo kami, matawagin ang Diyos. Huwag mong proteksyon sa amin, sa mga makaramdaman. Ngayon, patuloy namin natin, Panginoon, ang isa at loob. Nawakan mo ang parang ito. Ganon din po ang mga nagagawa ko noon, nilalaki ng pangasalamat ng mga pastor, siguro po ako. Kung sila po sila ng tulungan, bayan, maging ng pamilya, nilalaki ng mga sabihin, nawakan ng Diyos, o kung mabilang sila na. At po sila po ng mga pag-aaral ng mga salita, marami pong pangangaral ko. Ikaw po naman gaya sa muna ng mga sinangyari. Upang ang mga katotohanan ang mga sila nauutawid sa mga sila ng ibig. O lagyan ng Diyos, salamat po sa pagkaligyan ng isang pagkagawa ng nanatawag sa pagkaligyan sa pagkaligyan na ito. Pero kung naman yung panahon, yung mga pangangaral sa life-spring ito, katawanan ko ng Diyos din marami kung sa ikalorahari ko ng mga pinag-aaral. Ama, tulungan kami sa pagpatuloy ng ito. Hawakan mo ang mga buwan na gagawin ang pag-aaral ko mo. Ang alam ko, pakingin ko ng mga salita. Maraming pagkakalaot mo. Ay mawis sa lahat ng mga narap na pagpulit ko sa salamat. Sa mga taas namin ko. Ay mga pinapangalan sa salita. Salamat na lang sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayo kami, Panginoon, song number 40, I am the soul. I am the soul. Song number 40. Jesus.
Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Muli po tayong dumako sa mga talata na ating gabay sa pagkakaloob sa Panginoon. 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 9 verses 6, 7, and 8. Sabay-sabay ho nating basahin. Hayaan ho natin na ito ang patuloy na paalala sa atin patungkol sa pagbibigay sa Panginoon. Verse 6, ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Pupulain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. O aming amang Diyos, dakila at banal, tunay ang iyong biyaya ay sumasagana sa amin. Una sa lahat, O Diyos, ang iyong biyaya ng kaligtasan. Sangayon sa iyong salita, kami ay pinagpala mo ng lahat ng mga makalangit na pagpapala kay Kristo Jesus. Hindi mo kami tinipid. Hindi ka naging madamot. Kundi Panginoon, narito ang patong-patong na mga napakaluluwalhating mga katotohanan. Hindi mo lamang kami niligtas. Hindi mo lamang hinugasan ang aming mga kasalanan. Binihisan mo kami ng isang perpektong katwiran. Kami ay iyong inampon. Kami ay binigyan mo ng karapatan na iyong maging mga anak. Kasama pa nito, Panginoon, ang napakaraming mga pagpapala para sa amin. Tunay, O Diyos, dakila ang iyong mga biyaya. Panginoon, dapat ka lamang luwalhatiin. Nawa, O Diyos, sa maging sa mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin ay maluwalhati ka namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na maging mabuting katiwala, maging sa mga salapi na iyong pinagkakaloob. Tulungan mo kami, Panginoon, maging sa mga matitipon na halaga ay maging mabuting katiwala rin naman at magamit ang lahat ng ito ng sang-ayon sa iyong kalooban na may katapatan sa iyo. Muli, O Diyos, ikaw po ang magpala, ikaw po mag-ingat. Bigyan mo kami ng puso na may kagalakan at pagmamahal at sa pagkakaloob namin, ikaw ang patuloy na maluwalhati. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Muli, mahal tayo, Panginoon, gawin po natin itong number 229. So number 129, oh, how I love you. 129. There is a name I love to hear, I love to sing His word. It sounds like music in my
Amen. Purihin pong pangalan ng Panginoon. Tayo po'y dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Efficacy, cost, and availability. Ang pagiging epektibo, halaga, at pagiging available. Ito ang tatlong kategorya na pangunahing kinukonsidera ng Department of Health kung aling bakuna ang bibigyan ng tinatawag na emergency use authorization. At alam ho natin na may iba't ibang mga bakuna na nasa merkado, iba't ibang mga kumpanya na gumagawa nito ay naglalabas ng mga iba't ibang mga bakuna, at ang iba ay merong 50 to 60% efficacy, and meron din naman up to 90, 95, 97% accuracy or efficacy. Yung ibang mga bakuna, ang pinakamurang nakita ko hong halaga ay 366 pesos ang isa. Actually, may narinig pa ako sa radyo na $5 ang isa, o 250 pesos ang isa. O kung kailangan mo ng 2 shots, 500 pesos lang. Sabi nga sa radyo, well, kayang-kaya yan ng Pilipino. Pero wag naman sana na yung 500 na yun biglang madadagdagan ng isang zero sa huli na nagiging 5,000. Pero ang pinakamahal sa ngayon ay ang isang bakuna na nagkakahalagang 4,500 ang isang shots. You need 2 shots, so 9,000. So iba't iba ang efficacy, iba't iba ang cost. And then pagdating naman sa availability, yung iba ay hindi pa tapos ang third phase ng trials, yung iba ay tapos na, yung iba ay wala pang emergency use authorization, yung iba hindi pa naghahain ng kanilang mga offer sa gobyerno, and so on and so forth. And just to say, sa pagdating ho sa ating mga Pilipino, ang magiging available lang ay kung alin ang papayagan ng ating gobyerno. Actually, may issue na itong mga nakaraang araw na sinabi ng spokesperson ng Malacanang na wag daw maging choosy. And again, ang punto ho ay ito ay mga iba't ibang mga factors na ikukonsidera. Pagdating ho sa gawain, particularly pagdating sa manggagawa, ang lalaking tinawag ng Diyos para magpastor sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, yes, may iba't ibang mga kwalifikasyon at pinag-aralan natin ito sa 1 Timothy chapter 3. Pero kung merong isang factor na kailangang bigyan ng malaking konsiderasyon, na kailangan ng isang kwalipikadong manggagawa ay patuloy na magbuhos ng kanyang atensyon, na ito ay pag-inamin pa upang siya ay isang maging manggagawang aprobado, pasado, katanggap-tanggap sa Panginoon, ay walang iba kung hindi ang pagiging tapat na lingkod o tagapagpahayag, tagapagturo at tagapangaral ng salita ng Diyos. The factor of being a faithful minister of the Word of God. At ito ang binigyan diin ni Pablo kay Timothy. Na si Timothy ay kailangan magsumikap na maging aprobadong lingkod ni Kristo, at ang isa at ang pangunahin na kailangan niyang bigyang pansin ay ang ministeryo ng salita ng Diyos. At dito ko ho nais kayong imbitahan na buksan ang inyong mga Biblia sa ating patuloy na pag-aaral sa 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2, at basahin ho natin verses 14 to 19. Magsitayo po tayong lahat para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. 2 Timothy chapter 2 verses 14 to verse number 19. Kung niyo nakita, narito po ang salita ng Diyos. Babasahin ko ho at pakisundan niyo sa inyong mga Biblia. Of these things, put them in remembrance, charging them before the Lord that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the hearers.
Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. And their word will eat as doth a canker, of whom Hymenaeus and Philetus, who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already, and overthrow the faith of many or some. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal: the Lord knoweth them that are his, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayong muli. O aming Amang Diyos, humihingi kami sa iyo ng gabay, ng liwanag, ng pagtuturo, pagsaway, paalala. Nawa ang mga katotohanan ito ay patuloy mong gamitin sa ikababanal ng iyong mga anak. Hamunin mo kami sa lalong matapat pa na ministeryo ng iyong salita. Ingatan mo po ang iglesyang ito. Nawa, Panginoon, ang bawat pagtuturo at bawat pangangaral ay masumpungan mong katanggap-tanggap sa iyo, na hindi ang ideya ng tao, hindi ang opinyon ng mga ngaral, kundi ang katotohanan mo. O Panginoon, ikaw pong patuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ikaw pong patuloy na magturo sa amin. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maaari pong magsiupo ang lahat. Unapproved workman of God. Hindi unapproved, but unapproved. Isang aprobado, pasadong manggagawa ng Panginoon. Ito ho ang ating pinakamensahe mula sa mga talata na ating binasa. The primary work of an approved work of servant of God is a faithful ministry, or is the faithful ministry of the Word of God. Ang pangunahing gawain ng isang aprobado o pasadong alipin o lingkod ng Diyos ay ang matapat na ministeryo ng salita ng Panginoon. Lord willing, mula sa mga talata na atin mong binasa, pag-aaralan natin ang tatlong katotohanan. Una, ang aprobadong lingkod ay matapat o masipag na nagpapaalala sa mga mananampalataya ng katotohanan. Or an approved minister diligently reminds the brethren of the truths. Pangalawa, an approved minister faithfully handles the Word of God. Ang isang aprobadong lingkod, ministro ng Panginoon ay hinahandle, ginagamit ng matapat, ng tama ang salita ng Panginoon. And then pangatlong punto, an approved minister avoids and warns about error. Ang isang aprobadong lingkod ay umiiwas at nagbibigay ng babala patungkol sa mga maling paniniwala. Reviewin lang natin sa mandali ang ating ilang mga napag-aralan na sa 1 Timothy chapter 2. Sa verses 1 to 7, we have the portraits of a faithful minister. Mga larawan ng isang tapat at nalingkod ng Panginoon, kung saan ipininta ni Pablo ang iba't ibang mga larawan. Una, ang isang tapat na manggagawa ay larawan ng kahinaan, kaya siya ay labis na nangangailangan ng kalakasan mula sa Panginoon. Ang sabi ni Pablo sa chapter 2 verse 1, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." So hindi natin ikinahihiyang sabihin na ang manggagawa sa ganang kanyang sarili, hiwalay sa Panginoon, ay larawan ng kahinaan. Ganong kahina, hiwalay kay Jesus, walang magagawa. Hindi lang ang manggagawa o hindi ang bawat mga mananampalataya. We also saw na ang isang Kristiyano, ang isang lingkod sa iglesia ay larawan ng isang tagapagturo or discipler. Siya ay isang larawan ng isang sundalo.
larawan ng isang atleta at larawan ng isang manananim or magsasaka. At lahat ng mga larawan na ito ay nagpapakita ng iba't ibang mga aspeto na kung saan ang isang manggagawa ay tinatawag na maging matyaga, maging matapat sa kanyang paglilingkod sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. And then sa verse 8 to 13, pinag-aralan natin 2-3 Sundays ago, ay nagbigay naman si Pablo kay Timoteo ng mga matitibay, solidong tungtungan upang siya ay hindi makilos, maalis, matulak palayo sa paglilingkod sa Panginoon. And these are, number 1, the reality of the gospel, ang katotohanan ng Ebanghelyo. Pinaalala rin ni Pablo kay Timothy the reality of the power of the Word. Ang sabi ni Pablo, but the Word of God is not bound. Hindi nagagapos ang salita ng Panginoon. Number 3, the reality of God's electing grace. Ang katotohanan na ang Diyos sa kanyang biyaya ay humirang ng mga partikular na individual na kanyang ililigtas. At hindi ito dapat, as we have pointed, hindi ito dapat magpalamig ng ating puso sa pag-iebanghelyo o sa pangangaral ng ebanghelyo, o hindi katulad ni Pablo, magtumulak pa ito sa atin para mag-endure. Ang sabi ni Pablo, therefore I endure all things for the faith of God's elect. So naroon ang katotohanan ng election ay hindi dapat magpalamig ng init ng pangangaral ng ebanghelyo. Number 4, the reality of eternal consequences. So, pinag-aralan natin to 2 Sunday evenings ago, and let us just read these verses to be reminded. Verse 11, ang sabi ho ni Pablo, 2 Timothy chapter 2 verse 11, it is a faithful saying. Dito binuksan ni Pablo, at ito sa mga hilig ni Pablo, if I remember correctly, 5 times niyang ginamit from 1 Timothy to Titus ang katagang ito, faithful saying, tapat na pasabi. At higit sa malamang ito ay kasabihan na laganap sa mga Kristiyano, at meron pang mga theologians na naniniwala na higit sa malamang ito ay hindi lang basta kasabihan o bukang bibig, kung hindi awitin pa na inaawit ng mga Kristiyano. And what are these faithful sayings? We have 2 positive and 2 negatives. Ano ito? Ang sabi, for if we be dead with Him, we shall also live with Him. If we suffer, we shall also reign with Him. So ito'y pumapatungkol sa endurance, perseverance in the ministry and also in the faith. At ang sabi, if we be dead with Him, and most probably ito'y tumutukoy sa martyrdom. Kung loobin ng Diyos, kung payagan ng Panginoon ang Kristiyano ay humarap sa banta ng kamatayan, alang-alang sa kanyang pananampalataya, ang pangako ng Diyos, if we die for Christ, if we become martyrs for Christ, we shall also live with Him. And by the way, hindi ito condition na para ikaw ay magtamo ng buhay na walang hanggan, kailangan mo munang mamatay. Ngunit ito ay nagbibigay pag-asa at encouragement na kung ang Kristiyano man sa kanyang paglilingkod at pananampalataya kay Kristo ay umabot sa kamatayan, merong siguradong muling pagkabuhay kasama ni Kristo. And then the next positive is this, if we suffer, we shall also reign with Him. Hindi ka namatay kung hindi nagdusa. Magdusa ka man, mangkawalan ng maraming mga bagay. If you remember sa ating pag-aaral sa 1 Peter, ang sinulatan ni Pedro ay mga Kristiyanong nagsikalat sa iba't ibang mga lugar because of persecution. At marami sa kanila nawalan ng ari-arian, baka meron pa nawalan ng mahal sa buhay sapagkat nahuli. Maaaring pinakain sa leyon, pinugutan ng ulo o sinunog ng buhay, ikinulong o kung ano man ang ginawa, ay nandoon ang pagkaranas ng mga pag-uusig
kadustahan at mga pagdurusa. Pero kung ang Kristiyano ay magbata at mag-persevere sa gitna ng mga pagdurusang ito, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, ang sabi ng salita ng Diyos, we shall also reign with Him. And it coincides with our study about God's attribute of being righteous. Hindi baliwala sa Diyos. Yes, ang lahat ng totoong Kristiyano ay pupunta sa piling ng Panginoon, pero hindi baliwala sa Diyos ang mga Kristiyanong tunay na nagtatapat, tunay na nabubuhay, tunay na nagbibigay luwalhati, tunay na nagpapagal, tunay na nagpapagamit sa Panginoon. Hindi baliwala. And let me say, ang punto nito, hindi lugi. Hindi lugi ang Kristiyano na naglilingkod sa Diyos. And that is the two positives. These are eternal consequences. Bakit kailangan mag-persevere sa pananampalataya at si Timothy na tinatawag ni Pablo na mag-persevere sa ministeryo. And the other side of it is also an eternal consequence of negative. Ang sabi niya, if we deny Him, He will also deny us. Kung sakali sa banta ng martyrdom, sa banta ng kamatayan, ay kailangan mo si Kristo. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang sabi ni Jesus, pag kinailangan mo ako sa mga tao, ikakaila ko din kayo sa harapan ng Ama at ng mga anghel sa langit. And it just proves na hindi tunay na mananampalataya. Hindi nawala ang kaligtasan kung hindi pinakita na siya'y hindi tunay na kay Kristo. Sapagkat, ang sabi ng salita ng Panginoon, if we will turn to the book of Jude, napakagandang sinabi ni Jude sa bandang dulo, sa verse 24, now unto Him that is able what? To keep you from falling. Ang Diyos na may hawak sa atin ay may kakayahan at iniingatan ng mga mananampalataya. He keeps us from falling, so that He will present us before God. And not that only, ang sabi niya sa verse 13 ng chapter 2, if we believe not, at ang punto niyan is continuing rejection of the truth. Patuloy mong nare-reject ang katotohanan, particularly patuloy mong hindi sinasampalatayanan ng Ebanghelyo. Ang sabi ng salita ng Diyos, He abideth faithful. I-share ko sa inyo yung aking maling pagkaunawa dito. Akala ko na nitong talatang ito ay nagsasabing kulangin man ako ng pananampalataya, tapat pa rin ang Diyos. Though that is true, but that is not the truth of this verse. Hindi iyon ang katotohanan. Again, this is too positive and too negative. Ang punto nito ay tayo man o kung ang isang tao ay i-reject ang katotohanan, magiging tapat ang Diyos, ibibigay niya ang dapat. At ang sabi nga sa John 3 verse 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Yun ang ibibigay ng Diyos sa sumasampalataya. Ngunit sa hindi sasampalataya, sa magbabaliwala sa anak ng Diyos, ang sabi ay hindi makakakita ng buhay kung hindi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Tapat ang Diyos. Hindi papalya. Lahat ng hindi sasampalataya kay Kristo ay magtatamo haharapin niya ang puot ng Panginoon. So again, that is just a review doon sa ating mga napag-aralan, maybe in the last almost 2 months in our study in 2 Timothy. Ang punto at ang ginawa ni Pablo, ay patuloy siyang nagtanim ng mga katotohanan, patuloy siyang nagtatanim ng mga encouragement, patuloy siyang nagbibigay ng mga hamon sa batang lingkod na ito na si Timoteo na kanyang iiwan sa frontline ng labanan ng gawain. Remember, this is 2 Timothy, the last letter of Apostle Paul, and then he is waiting for his personal martyrdom. Naghihintay siya sa kanyang execution. At kanyang hinamon si Timothy, kanyang challenge si Timothy na siya ay magpatuloy at isikapin na maging aprobado o katanggap-tanggap na lingkod ng Panginoon. At dito sa mga talata na ating binasa, verses 14 to verse 19, makikita natin ang ilang mga katangian ng isang aprobadong lingkod ng Diyos. So number 1,
an approved minister diligently reminds the brethren of the truths. Ang isang lingkod o aprobado o katanggap-tanggap na lingkod ng Diyos ay masipag na nagpapaalala sa mga kapatiran ng mga katotohanan. Ang sabi sa verse 14, of these things, put them in remembrance. Again, dun sa, makikita natin dun pa lang sa ating King James, that word them is a supplied word. Of these things, put in remembrance. Paalala mo. Now, merong dalawang kampo ng interpretasyon ho dito. It's either paalala mo sa mga nagtuturo ng mali, paalala mo sa kanila ang katotohanan, or ang much more accepted and acceptable na interpretation is ipaalala mo sa mga kapatiran. Ang mga kapatiran ay paalalahanan mo ng mga katotohanan na ito, ng mga bagay na ito. Si Timothy and ang bawat lingkod ng Panginoon, ang bawat naglilingkod sa iglesia ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtuturo, pangangaral, at maging mga counsel o pagpapayo ng salita ng Diyos ay engaged sa ministry ng pagpapaalala. Malaking trabaho ng isang mangangaral ay ang trabaho ng pagpapaalala. Again, this is ang sinabi ni Pablo kay Timothy, put them in remembrance. It is in the present active imperative. Anong ibig sabihin? It means, Timothy, keep on reminding. And Timmy, stop on knocking. Ang punto, Timothy, keep on reminding. Hindi lang to one time na pagpapaalala, hindi lang to one time reminder, but keep on reminding. Timothy, huwag kang tumigil, huwag kang magsawa ng pagpapaalala sa mga kapatiran. And truly, ang ministeryo ay, kalakihan nito ay ministeryo ng pagpapaalala. At maging sa mga ilang sulat ni Apostol Pablo ay makikita natin doon ang katotohanan ng pagpapaalala. Just for an example ay sa Philippians chapter 3. Philippians chapter 3, tingnan lang natin ang halimbawa na ito. Philippians chapter 3 and verse number 1. Ang sabi ho ni Pablo ay ito, finally, my brethren, rejoice in the Lord. At ang sabi niya, to write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe. Ano sabi ni Pablo? I'm writing the same things. Sinulat ko na ito noon at sinusulat ko sa inyo ulit. Sinabi ko na ito noon at sinasabi ko sa inyo ulit. At ang sabi niya, hindi ito mabigat, hindi ito parusa, actually ito ay safe. Ang pag-uulit-ulit ng katotohanan ay isang mabuting bagay. Sa Acts chapter 20, buksan lang po natin. At narito ang ilang mga encouragement ni Pablo sa mga lingkod ng iglesia sa Efeso, na kung saan kanyang pinatawag mula sa Miletus, pinatawag niya ang mga pastor ng Efeso upang kanyang makausap bago siya dumiretso sa Jerusalem. At ang sabi ni Pablo sa verse number 31, therefore watch and what? Remember. Maging mapagbantay kayo at mga kapatid, alalahanin niyo that by the space of 3 years I cease not to warn everyone night and day with tears. Remember, then pagdating sa verse 35, I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Again, it is a ministry of reminding. Mga kapatid, alalahanin niyo ang salita ni Kristo. Alalahanin niyo ang mga katotohanan na pinaalala ko sa inyo, na tinuro ko sa inyo. At mismo si Timothy ay sinabihan niya sa chapter 2, verse 8. Balik tayo sa 2 Timothy chapter 2, verse 8. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. In short, remember the gospel. Alalahanin mo ang ebanghelyo. So it is a ministry of reminding.
Ano ang kailangang ipaalala ni Timothy sa mga mananampalataya? Well, ang sabi ni Pablo, remind them of these things. Keep on reminding them of these things. So sabi niya sa verse 14, of these things, put them, keep reminding them. Ang mga bagay na ito. Now, ano itong mga bagay na ito? May mga theologians na ang tingin nila, ang mga bagay na ito ay pumapatungkol sa lahat ng katotohanan ng Diyos. Yun namang iba, ay ang mga bagay na ito ay lahat ng mga sinulat ni Pablo kay Timothy. And there is valid point as an extended application, that is. Pero tingin ko ho, mas lapat na tingnan na ang mga bagay na ito ay yung pinakamalapit na mga bagay na sinabi ni Pablo. Primarily, those realities. The reality of the gospel, the reality of the power of the word, the reality of God's electing grace, and much more closer is the reality of eternal consequences. Paalala mo, Timothy, sa kanila ang mga dakilang katotohanan ito na tungtungan mo at yun din ang magiging tungtungan nila. So Timothy must remind them of these things. He must keep on reminding God's people of God's truth. Patuloy na pagpapaalala ang dapat gawin ni Timoteo sa mga tao ng Diyos at ipapaalala sa kanilang patuloy ang mga katotohanan ng Panginoon upang sila ay patuloy na tawagin sa isang matapat na pagpapatuloy sa pananampalataya kahit sa gitna ng mga kahirapan, oo, maging sa gitna ng pag-uusig. And yes, by extended application, it pertains also to all the truths of God. Kaya nga ho, sa ating mga pag-aaral, wala tayong bago. Ang ating pinag-aaralan sa Sunday School na pag-aaralan natin in one way or another sa mga Bible studies, sa preaching, daanan natin halos ang lahat ng mga bagay na yan. There is no new truth. Kasabihan nga ho sa mga ngaral, if it's something new, it is more probably not true. Walang bago. Yes, maaaring bigyan ka ng insight ng Panginoon, ng enlightenment ng Panginoon, but it's not a new truth. Remember, hindi tayong mga unang nag-aral ng Biblia. Lagpas 1,000 taon nang pinag-aaralan ito. And guess what? Hindi tayo ang pinakamatalino at pinaka-gifted. At di lang tayo ang tinahanan ng banal na Espiritu. So again, ay nahandoon ang patuloy na pagpapaalala ng mga katotohanan. Ito man ay sa pagtuturo, ito man ay sa pangangaral, o ito man ay sa pagbibigay payo. Halimbawa, meron kang pinapayuhan na mga mag-asawa, maaaring meron silang problema. Kailangan mong paalalahanan, kapatid, di ba? Ang payo, ang sabi, ang utos ng Diyos, love your wife. Or sa kabilang banda, kapatid, di ba? Ang sabi ng salita ng Diyos, submit to your husband. O sa mga kabataan, di ba? Ang sabi ng salita ng Panginoon, obey your parents, honor your parents. And what is that? It is a ministry of reminding, pagpapaalala. So while Timothy is reminding them, habang si Timothy ay nagpapaalala sa kanila, ang sabi ni Apostol Pablo, while reminding them, you should also be charging them. Hindi mo sila kinakabitan ng charger at sinasaksak sa dingding. Hindi yun ang ibig sabihin ng charging. Kundi that word charging is a strong word meaning to attest or to testify, or in other usage to give command. You must command them. Timothy, remind them and command them before the Lord. Iyong sabihan sila, yung paalahanan sila sa harapan ng Panginoon na ano ang kailangang ipaalala ni Timothy. Balik ho tayo sa 2 Timothy chapter 2 verse number 14. You must charging them before the Lord that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the hearers. Anong sabi ho ni Pablo? Again, Timothy, charge them. Tell them strongly, command them. Iutos mo ito sa kanila. At ang sabi ho, ito'y tila baga paalala ng may puwersa. Ang sabi ho ni Pablo ay ito, charge them, what? That they strive not about words to no profit.
It is their duty to guard themselves, to keep themselves, and not to engage or to strive about words to no profit. Kanyang sabihan daw ang mga mananampalataya na huwag silang makipagtalo, huwag silang makipagbalitaktakan sa mga salita na wala namang pakinabang. Now, let me just remind us na yes, we are called, even commanded to earnestly contend for the truth. Sabi ni Jude, tayo ay kailangan inutusan ng Diyos na ipakipaglaban ang pananampalataya na ibinigay sa atin. There are times na kailangan nating tumayo at tumindig at sabihin ang katotohanan para sawayin ang kamalian. Pero mayroong mga bagay na walang pakinabang. Walang maidudulot na anumang mabuti. Hindi makakatulong sa ikababanal ng mga mananampalataya. Hindi makakatulong sa pagkakilala sa Panginoon. Hindi makakatulong sa pagpagiging makadiyos ng mga Kristiyano at hindi makapagpapatibay sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. At itong mga bagay na ito, ang sabi ni Pablo kay Timothy, Timothy, sabihan mo ang mga mananampalataya na paalalahanan mo sila ng mga katotohanan ng Diyos at sabihan mo sila na lumayo sa mga bagay na walang pakinabang. And that is by contrast, kung papaalala mo sa kanila ang mga katotohanan ng Diyos, layuan nila ang mga kasinungalingan. At maraming mga bagay na kung hindi tayo mag-iingat, ay mga bagay na walang pakinabang na magda-divert ng ating atensyon, ng ating panahon, at hindi naman makapagdudulot ng kabanalan o tibay sa pananampalataya at sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Let me just give maybe 2 examples. A few years ago, kung hindi ako nagkakamali, sometime around maybe 2018, masyado na yata ang ano yun. So maybe mga 2018, 2017, nauso ang blood moon. So nakahagip nun, blood moon, o si Brother Paul lang nakahagip nun. Kung kayo ay magbabasa-basa, may mga literatura, may mga libro. Well, ngayon wala na sa mga bookstore kasi dinispatcha nila, kasi tapos na. May mga pastor na nilalamon nila ito, given sila. Nangaral ako, naimbitahan ako mangaral sa isang reunion ng isang malaking pamilya at meron dong present na ibang mga pastor at nangaral ako ng ebanghelyo, inhamon ng mga tao na sumampalataya kay Kristo at pagkatapos noon, syempre, sinusubukan mo makilala ang mga manggagawa na ito. Walang usapan tungkol sa ebanghelyo. Brad, nabasa mo, diba? Alam mo na tungkol sa blood moon? Yung mga blood moon, talagang, yung mga tanda, yung mga... Walang nangyaring blood at meron pa ring moon. At itong mga bagay na ito lumipas at napatunayang kasinungalingan ng pakinabang sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. At merong usong-usong ngayon. At baka nababasa nyo sa inyong mga Facebook news feeds ang pagre-relate at maraming mga natuturete masyadong mga maaaring tunay naman na nampalataya. Vaccine! Bakuna! Worldwide vaccine! Ayan na! Maghahanda na yan sa worldwide microchip. At yes! Merong mga haling na haling sa ganyan. Yun ang kanilang laging pinag-uusapan. Sabi ko nga sa nakausap ko minsan, kapatid, magwelga ka man at kumontra ka sa microchip, so on and so forth na yan, kung yan man talaga yung mark of the beast, hindi mo mapipigilan dahil sabi ng Diyos mangyayari. As if mag-unite man ng mga Kristiyano ngayon para labanan ito. Hindi yun mapipigilan dahil sinabi ng salita ng Diyos. And there are believers so given sa mga bagay na ito. So let us be aware. Let us be watchful. So ang sabi ni Pablo kay Timothy, of these things remind them
Put them in remembrance, charging them before the Lord that they strive not about words to no profit. And sad to say, hindi lang siya no profit, but they lead to the subverting of the hearers. That word subverting, hindi masyado natin ginagamit itong word na ito, is from the Greek word catastrophe. Sounds familiar? Doon galing ang English word na catastrophe. Ang literally, ibig sabihin, destruction. Nagdudulot ng pagkawasak. At itong mga walang pakinabang, walang katuturan na mga bagay na ito, na kung saan nahuhumaling ang ilang mga nagpapakilalang mananampalataya, it may lead to the destruction or ng kanilang pananampalataya. Rather than focusing on the faithful truths ng ebanghelyo, ng mga matitibay at malulusog na katotohanan ng salita ng Diyos, itong mga walang pakinabang na mga salita na ito, katuruan na ito, ay nagdudulot ng pagkasira sa pananampalataya at maging sa buhay ng mga tao. Remember 2014 o 2012, lumabas ang isang sikat na mangangaral. Nagsabi niyang, darating na si Kristo. Huh? Ang ginawa ng mga Kristo, nagsipagbentahan ng mga ari-arian. It led to destruction. So muli mga kapatid, tayo pinapaalahan ng salita ng Diyos, particularly una sa lahat ang manggagawa ng Panginoon, na magpaalala, masipag na magpaalala sa mga Kristiyano ng mga katotohanan ng salita ng Diyos, at bigyang babala at paalala rin ng mga mananampalataya na huwag bigyang panahon, huwag pansinin ang ilang mga bagay o mga bagay-bagay na hindi nagdudulot ng kabutihan, walang pakinabang, at actually nagdudulot ng pagkawasak. So a faithful minister, an approved minister, diligently reminds the brethren of the truths. Number 2, at tingin ko ngayong gabi hanggang dito lang tayo, or almost half nito. Number 2, an approved minister faithfully handles the Word of God. Dito medyo pamilyar tayo. Di ba medyo? Dahil for almost 10 years, nakahang dito yung talatang ito. And I hope na hindi lang doon nakahang, kundi sa ating mga puso't kaisipan ay nakasabit pa rin ang katotohanan ito. And this is 2 Timothy chapter 2, verse 15. Anong sabi? Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Again, these are familiar words. At dapat na nasa isip at nasa puso, lalo na ng mga pastor, lalo na ng mga nagnanasa na maglingkod sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. At hinahamon ni Pablo sa Timothy na siya ay magsumikap na ipakita at iharap ang kanyang sarili na isang lingkod na aprobado o katanggap-tanggap sa ating Panginoon. So let's look at this verse. Ang sabi ni Pablo, kauna-unahang salita, study. And you need to study what that study means. At marami, dun pa lang, bagsak na agad. Ang sabi niya, study, kailangan mo mag-aral! No. Ang word na study na yon sa Greek is the Greek word spudazo. Nang ibig sabihin ng spudazo is to hasten, magmadali ka. Or sa iba, ibig sabihin ay to exert effort or be diligent. Hindi ito nagsasabi mag-aral ka sa school o magkumuha ka ng libro at magbasa ka pa. Ito yung nagsasabi na magsumikap ka, magmadali ka, mag-exert ka ng effort. Kaya sa ibang salin, actually, ang pagkakasalin dito is be diligent, which is also an accurate translation. Be diligent to show thyself approved unto God. Magsumikap ka na ipakita ang iyong sarili na katanggap-tanggap sa Panginoon. Again, that word approved from the Greek word dokimos. Ginamit ho ni Pablo yung adokimos, cast away, yung kabaliktaran ng dokimos, meaning accepted. At madalas itong ginagamit sa pera. Okay?
Di ba? Nagbayad kayo maybe sa isang department store o supermarket at nagkataon na yung binayad mo ay perang siguro nalubog sa baha, naapakan ng 1,000,000 beses at nilagay sa bulsa ng 10 taon. Madaling salita ay talagang lasog-lasog na yung pera. At minsan sasabihin ng cashier sa'yo, ma'am, sir, wala na ba kayong iba? Kasi hindi na ito dokimos. Adokimos na siya. Hindi na siya katanggap-tanggap. That's the meaning of that word, approved. Dokimos. Meaning it's real, totoo, katanggap-tanggap, or sa ibang salita, pleasing and acceptable. Ito'y kalugod-lugod at katanggap-tanggap. So ang sinasabi ni Pablo kay Timothy, magsumikap ka na ipresenta ang iyong sarili na maging kalugod-lugod or katanggap-tanggap sa Panginoon. Shortcut, Timothy, pagsumikapan mo na maging kalugod-lugod sa Diyos. Bilang isang pastor, bilang isang manggagawa, bilang isang lingkod sa iglesia ng Panginoon, Timothy, pagsumikapan mo na maging lingkod ka o isang katanggap-tanggap na lingkod ng Diyos. Hindi katanggap-tanggap na lingkod ng mga tao, hindi katanggap-tanggap na lingkod ng kultura, hindi katanggap-tanggap na lingkod ng telebisyon o ng mga kahit hindi katanggap-tanggap na lingkod ng mga tao sa iglesia, kundi primarily lingkod ng Diyos. Show thyself approved unto God. At ang sabi ni Pablo, a workman that needeth not to be ashamed. That word workman, isang manggagawa, at ang sabi niya na hindi nakakahiya. Isang manggagawa na hindi kahiya-hiya. And that is the reverse of acceptable. Hindi acceptable, kung hindi kahiya-hiya ang kanyang kalagayan sapagkat hindi siya pasado, hindi siya katanggap-tanggap, hindi siya kalugod-lugod sa harapan ng kanyang nais paglingkuran. At ang sabi ng salita ng Panginoon, isang manggagawa na hindi dapat ikahiya o hindi kahiya-hiya. Hindi siya dapat magbigay ng kahihiyan sa pangalan ng Panginoon at hindi siya magdadala ng kahihiyan sa gawain ng Panginoon. And paano ito? Sa paanong paraan si Timothy ay kailangan magsumikap para hindi siya maging kahiya-hiya, on the positive side, para siya maging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Panginoon at hindi magdadala ng kahihiyan sa pangalan ng Panginoon at sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Well, sinabi ni Pablo, ang isang partikular na area na kailangang pagsumikapan, bigyang atensyon ni Timothy, and that is the ministry of the Word of God. Anong sabi ho ni Pablo? Rightly dividing the word of truth. Hindi ito, ang gusto ko lang magbigay ng paalala, itong rightly dividing the word of truth ay hindi proof text for dispensationalism. Dispensation, merong 7 dispensation, hati-hati. Merong iba up to 10, yung pang iba 15 dispensations, hati-hati. That's too much dividing the word of truth. What does it mean to rightly divide the word of truth? Itong word na rightly dividing, itong English word rightly dividing is just one word sa Greek, orthotomeo. At dito galing ang salitang orthopedic. Anong ginagawa sa orthopedic? Meron ba napunta na sa orthopedic? Kasi Brother William, nakapunta na orthopedic, pero hindi kayo ang nagpa-ortho. Meron lang kayo kinukuha sa ortho. Okay? Anong ibig sabihin? Anong ginagawa sa orthopedic kadalasan? Itinutuwid ang mga buto. Yung mga nabali, yung mga umusli, yung mga nalaglag. As in, yung mga wala sa align. Yung mga wala sa tamang lugar. Ibinabalik. Itinutuwid. And that is the very meaning of rightly dividing. Orthotomeo. Ang ibig sabihin is to cut straight.
or to proceed on a straight path. Actually, itong orthotomeo ay ginagamit sa iba't ibang mga larangan. Ginagamit ito sa mga magsasaka. Kapag ang isang magsasaka, tinuturuan niya yung kanyang anak, okay, mag-aararo ka, gawin mo yan ng orthotomeo. Ay, hindi yung paliko-liko. Nakita mo, may pa-ese-ese yung ano dun sa book, no? Straight path. Or ginagamit ito ng mga sastre. Sila Sister Pinky. Depende sa pattern, pero kung gugupitin mo, halimbawa, nagtitinda ka ng tela, kung gugupitin mo, pwede bang gagawin mo yung gupit? Baka, hindi ganyan. Cut it straight. Gawin mo ng tama. That is the point. Cut it straight. Proceed on a straight path. Hold a straight course. Or ang equivalent nito, do it right. Gawin mo ito ng tama. Ginagamit nito ng mga anluwage. Ginagamit ito ng mga karpintero. Magdalano ka ng pader, orthotomeo, dapat yung pader, gawin mo ng tama, nasa hulog, diretso, pantay. Tama ang pagkakagawa. So ang pinakapunto ng rightly dividing the word of truth is rightly handling the word of truth. Rightly using. Or, sa isang mas technical, rightly interpreting, understanding, explaining, and applying the Word of God. Tamang pag-handle ng salita ng Diyos. Now, kung sinasabi ho ni Pablo na there is a right handling of the Word of God, because there is a wrong handling of the Word of God. Let's look at a biblical example sa 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3 ay meron hong sinabi si Pedro dito na ilang mga tao na minimishandle ang salita ng Diyos. 2 Peter chapter 3 verse 16 ang sabi niya, o wala sa verse 15. Ang sabi ho ni Pedro, "An account that the long suffering of the Lord is salvation, even as our beloved brother Paul also according to the wisdom given unto him, hath written unto you." So itong mga sinulatan ni Pablo ay itong mga sinulatan ni Pedro ay mga sinulatan na rin ni Pablo, at ang sabi ni Pedro sa kanila, itong mga sinasabi ko sa inyo, sinulat na rin ni Pablo sa inyo. Okay? Hindi ito bago. Ito rin yung sinabi ni Pablo, pero ang sabi niya sa verse 16, "As also in all his epistles, speaking in them of these things," itong dinidiscuss ni Pablo, sinabi ni Pablo sa kanyang mga sulat, "in which are some things hard to be understood." Not impossible, but hard. May mga lugar sa Biblia, may mga sinasabi sa salita ng Diyos that are sometimes hard to be understood. Ano nangyayari sa iba? "Which they that are unlearned and unstable." Hindi naturuan, ayaw magpaturo, unstable, which is a picture of immaturity. Ephesians chapter 4, easily swayed to and fro by every strange wind of doctrine. May marinig na bago dito, tangay siya. May marinig na kakaiba dito, tangay siya. May mabasa siyang bago, tangay siya. Kung anong sikat na doktrina, yun din ang tinuturo niya. That's a picture of immaturity. Ang sabi ng salita ng Panginoon, "Which they that are unlearned and unstable," what do they do? Rest. W-R-E-S-T. Coming from the word wrestling, dun yung pamilyar sa atin, meaning to twist. At ito daw mga sulat ni Pablo na mahihirap maunawaan, yung mga unlearned and unstable, they end up twisting the Word of God. Twisting the words or the letters of Paul. Anong magiging resulta? As they do also the other scriptures. Note, tinawag ni Pedro, kinilala ni Pedro na scriptures din ang mga sulat ni Pablo. The inspiration of the New Testament. At hindi lang ito sa sulat ni Pablo, kundi ginagawa rin nila sa ibang mga aklat sa Biblia. Ginagawa nila sa sulat ni Pablo, gagawin nila sa Psalms, gagawin nila sa Genesis, gagawin nila sa lahat ng salita ng Panginoon. And the result is
unto their own destruction. Catastrophe. They twist the scriptures. So there's just a way of mishandling the Word of God. At sinasabi ni Pablo kay Timothy, Timothy, hindi ganoon. Timothy, you must handle the Word of God correctly. Cut it straight. Do it right. It calls for a right interpretation, right understanding, right explanation, and right application. Tamang pagpapaliwanag, tamang pag-unawa, tamang pagpapaliwanag, tamang pagtuturo, tamang pag-a-apply ng salita ng Panginoon. Hindi ho ito dapat barbecue stick na ginagawa ng marami. Even some Baptists does this. Ang sabihin ng barbecue stick theology, kukuha ng stick, kukuha ng mga talata, tutuhog-tuhog, at meron na akong doktrina. Hindi ho ganun ang pag-aaral at tamang pag-handle ng salita ng Diyos. Wrong proof texting. Yung hamon na, pag nabasa ko sa salita ng Diyos, teka muna, mabasa mo nga, tama ba ang pagkaunawa? Anong minsan ako ho ay nagdala ng, ano ba dinala ko dyan? Microwave yata, yung dinala kong ipapagawa dyan sa paggawaan dyan ng electronics na malapit. At ito yatang manggagawa ay miyembro ng dating daan at yun ang lagi niyang pinakikinggan. At nasaktuhan ko, si Eli Soriano ay nagkukomento dun sa nagtanong patungkol sa Hebrews chapter 10, verse number 26, if we sin willfully. Kung magkasala tayo ng sinasadya, wala nang haing natitira. At pinuntahan niya yung talata, kita mo na, kapag nagkasala ka, alam mo ng mali, alam mo ng kasalanan, ginawa mo pa, wala nang hain. Nasusulat ba? Nasusulat. Yan ang tama ba ang interpretasyon? Palpak. At diretsyo, palpak din ang aplikasyon. Mishandled terribly ang salita ng Panginoon. Wrong interpretation, wrong application. So we must interpret the Word of God properly. We must consider the context ng ating mga pinag-aaralan. And pinag-aaralan natin ito, how to study the Bible. I-apply ng tama. Isa sa mga hindi ko makalimutang ilustrasyon ay merong pastor, totoong nangyari ito, merong pastor na may kinakausap siyang mag-asawa. Problemado ang mag-asawa. At pagkatapos ng ilang oras, nakausap niya yung lalaki at yung babae. Ang tanong ng pastor, bakit kayo nagpakasal? Sabi, una pa man din, dapat hindi na kayo nagpakasal. Kung ganyan katindi ang problema. Ang sabi ng lalaki, dahil sa preaching ng pastor namin. Nagpakasal kayo dahil sa preaching ng pastor niyo? Opo. Ano yun? Wall of Jericho. Wall of Jericho. Anong kinalaman ng Wall of Jericho sa pag-aasawa? Walang sabi ho ng pastor namin kung paano ang Wall of Jericho ay inikutan ng ilang beses at sila'y sumigaw. Hanapin mo rin at bumagsak yung pader. Well, hanapin mo rin ang babaeng gusto mo at ikutan mo rin at saka sumigaw at babagsak ang pader ng kanyang puso. And it led to a very difficult decision. Catastrophe sa buhay mag-asawa. Mag-ingat ho tayo. Isa sa mga maling-mali na ginagamit ng marami mga Baptist ngayon is the first fruit. First fruit! Sino ka pakinig ng first? Anong pakahulugan nila sa first fruit? Ang unang sweldo sa bagong taon. Yung iba, hindi lang unang sweldo quincenas, kundi unang sweldo mo. Lahat ng papasok na pera sa iyo ng January, ibibigay mo sa church. And that is a very mishandled na paraan ng salita ng Panginoon.
Una, hindi nila alam kung paano ginagawa ng mga Hudyo ang first fruit. And then pangalawa, hindi inuutos sa mga Kristiyano at sa iglesia ang first fruit. At kung hindi inuutos sa iglesia, sino ang may karapatan na magtali ng konsensya ng mga tao? Leads to their destruction. Not just proper interpretation, there must be also proper application and faithful to the entirety of the Scripture. Again, hindi sapat at hindi ito ang time para i-deal natin ang kabuuan how to interpret the Bible. Pero nagbibigay lang po ako ng ilang mga mahalagang panuntunan. Our interpretation must be faithful to the entirety of the Scripture. Sabi nga ako ni James White, we do not only do sola scriptura, we also do tota scriptura. Ano yung sola scriptura? Bible lang. Pero hindi lang dapat magtapos sa Bible lang, dapat tota, meaning the totality of Scripture. What does the totality of Scripture say? Yes, sa Bible, mababasa mong tao si Kristo. Pero in the totality of the Scripture, mababasa mo rin na Diyos si Kristo. So, hindi ka lang dapat nagpipick and choose. And to do that is to pick and choose is to mishandle the Word of God. So, ang isang lingkod ng Panginoon, ang isang manggagawa, isang tapat na manggagawa, isang aprobadong manggagawa ng Diyos sa iglesia, ay kailangang matapat na hinahandle ang salita ng Diyos. Ang kanyang mensahe ay dapat ang mensahe ng Panginoon. Sinabi ko na ito sa inyo noon, sasabihin ko ulit, si Brother Paul ay walang mensahe. Ako ho ay tagapagdala ng mensahe. At ang kailangan kong sikapin na sa tuwing ako ay tatayo sa harapan, hindi ko daladala yung mensahe ko, yung idea ko, yung gusto ko, kung hindi kung ano ba ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita na ating binasa. Hindi ko gagawin at hindi dapat ginagawa na kukuha ng mga talata ng salita ng Diyos para palabasin ang gusto ko. That is mishandling the Word of God. We must rightly handle the Word of truth. So ang sabi ni Pablo, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the Word of truth. So mga kapatid, kung sakali man sa providensya ng Panginoon, halimbawa ang ating ilang mga young people ay magtrabaho na, mag-asawa, or mapunta sa ibang mga lupalop ng daigdig, layo, ibang lupalop. Kung loobin ng Diyos, look for a church na they handle the Word of God accurately. Hindi unang konsiderasyon ang musika, may halaga ang musika. Hindi unang konsiderasyon ang comfort, may lugaryaan. Pero ang unang konsiderasyon ay, do they handle the Word of God faithfully? At nawa tayo bilang mga mananampalataya ay masumpungan na nagsusumikap na maging tapat sa bagay na ito. And then also, wag tayo magsawa sa mga paalala. Kung sakali man na, naman yan si Brother Paul, pinreach na niya 2 years ago, naalala ko yan. Well, kung napapaalahanan tayo, salamat sa Panginoon. It's not grievous, but it is safe. Now, kung Sunday after Sunday, puro giving, forgive. Patawad naman, Brother Paul. Hindi ho dapat ganun. Pero yung pagpapaalala ng mga salita ng Diyos ay isang marapat. And ganun din sa atin. When we counsel, when we try to teach, maging sa mga magulang, magtuturo sa mga bata, it is also a ministry of reminding. Anak, alalahanin nyo. Yung sinabi, sana wag yung sinabi ni Brother Paul, kung hindi yung tinuro sa church, yung sinabi ng salita ng Diyos, alalahanin mo. It's a ministry of reminding. Nawa, masumpungan tayo ng Diyos na hindi lamang tagapakinig, kundi tagatupad ng mga bagay na ito. Let's pray. O naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa iyong mga salita na patuloy na nagpapaalala. Tunay, Panginoon, madali kaming makalimot. Salamat po
sa iyong pagtuturo at pagtatama. Salamat po, O Diyos, na kami ay tinawag mo at nilagay mo sa isang gawain na nandun ng pagsusumikap na matapat na i-handle ang iyong salita. Panginoon, kami ay nakikiusap, nananalangin at humihingi na magbangon ka pa ng mga susud na mga mangangaral na hindi hinahanap ang katanyagan, hindi pera, hindi anumang mga bagay, kung hindi nagsusumikap na maging tapat, na maging aprobado, na maging isang lingkod na katanggap-tanggap sa iyo sa pamamagitan ng pag-handle ng tama, pag-interpreta ng tama, pagtuturo ng tama, pag-a-apply ng tama ng salita mo. O Panginoon, nawa ito'y patuloy na maging direksyon ng ministeryo ng pangangaral at pagtuturo sa iglesyang ito. Sino man ang iyong itayo at itatayo sa likuran ng pulpito, nawa ito ay maging patuloy na paalala at maging gabay. Ingatan mo po ang iyong iglesia, ingatan mo po ang iyong mga mananampalataya, saan man kami naroroon, O Diyos, patuloy mo kaming paalalahanan ng iyong mga katotohanan at ang iyong mga katotohanan ang patuloy na magpabanal sa amin at maging gabay at liwanag namin. Nawa naman ang aming gagawin, O Diyos, ay maluwalhati namin ang iyong dakilang pangalan. Tulungan mo po ako bilang pastor sa iglesyang ito, na masumpungan mo na isang katanggap-tanggap na lingkod. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat. Tayo po'y umawit ng ating panghuling awitin. Natin, or to God be the glory. First, let's start off. To God be the glory. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, marami pong salamat. Maging sa ating mga kapatiran tumunghay sa ating live stream, salamat po. Nawa, patuloy nating ipanalangin ang isa't isa. Kagaya nga ho ng sabi ng author ng Hebrews, let us consider one another, pay attention to one another, and to provoke one another to love and to good works. Ano man ang ating gagawin natin sa kapurihan ng Panginoon. Patuloy nating ingatan ang ating patotoo bilang mga Kristiyano. Nawa, pagpalain tayo ng Diyos saan man tayo naroroon. God bless po. Ingat tayo sa ating pag-uwi. We are dismissed.